Nagsimula ang ating napakagandang istorya na makikita ang dalawang lalaki na nakaupo at nag-inuman. Nasabi naman ng matandang si Gueryong Jia na napakatagal niyang hinintay ang oras na ito at isang baso lang ang kanyang inumin, kaya't napasabi itong napakawalang puso naman niya. Wala namang imik ang lalaki habang tinatagayan niya ito sa kanyang baso. Naalala pa ni Gueryong Jia na nung una silang magkakilala ay mga bata pa ito. Napapatingin na lang siya dito dahil wala siyang marinig na sagot nito. Napakatahimik ng lalaki at makikita ang mahabang peklat sa mukha nito. Nagkakilala sila 40 taon na ang nakalilipas. Kinausap siya nito at nagsabing gamitin sa kanya ang Great Regression Technique para ibalik siya sa nakaraan. Makikitang batang-bata pa ang mukha ni Gueryong Jia dito at nagulat sa pakiusap ng lalaki. Ang Great Regression Technique ay ang pinakadakilang nakamit ng kanilang pamilya, ang Gui family. Ang teknik na ito ay na-research pa ng napakahabang panahon at ipinasa sa mga susunod na henerasyon. Ang teknik na ito ay napakalabong magamit at paganahin. Matatapos na niya sana ito, ngunit wala siyang pagpipilian kundi sumuko na lang dito. Ang 5 mga materyales na kinakailangan sa teknik na ito ay napaka-imposibleng mahanap. Pero habang magkausap sila, napangisi siya at sinabing pag nahanap niya ang mga materyales na ito ay gagamitin niya ang Great Regression Technique. Ang unang bagay ay ang Thunder Bell. Ito ay isang sacred artifact ng Heavenly Wen cult. Pangalawa ay ang Divine Incense Brazier, ang sacred artifact ng Divine Dragon family. Pangatlo ay ang core essence ng 10,000 Year Carp. Pangapat at panglima ay ang secret demonic soul ng demonic cult kasama na din ang 5 million niya. Para kay Gueryong Jia ay wala naman siyang mahanap sa kahit na isa man lang dito. Ngunit ang lalaking ito ay ang siyang nakakumpleto sa 5 materyales ng ilang dekada. At para makuha niya ang panglimang bagay ay nawala ito ng matagal sa mundo. Kaya't napasabi siya na baka namatay na ito sa kung saan-saan lang. Hindi naman niya lubos maisip kung paano niya nahanap ang 5 mga materyales na iyon. Nagsalita naman ang lalaki na ang nasabing great technique na ito ay isang sumpa lamang dahil sa napakahirap hanapin ng mga materyales na ito, kaya't napaisip na lang siya na baka patayin na lang niya si Gueryong Jia. Napapaisip siya habang nakatingin sa lalaking ito na sobrang bata pa nilang dalawa nung una silang magkakilala. Pero ngayon ay tumanda na din ito at namuti na ang mga buhok, pati ang aura niya ay nagbago din. Kaya't napatanong siya sa kanyang sarili kung kinakailangan bang pagdaanan ng lalaking ito ang mga bagay na iyon para makuha lang ang materyales para sa Great Regression Technique. Tinanong din naman niya ito kung bakit niya ba gustong-gusto na bumalik sa nakaraan. Nagalit naman ito at biglang ibinaba ang kanyang baso. Sinagot naman siya nito na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang paghihiganti. Hindi naman maintindihan ni Gueryong Jia ang galit na nararamdaman ng lalaki. Napasabi pa siya na kung imposible bang maghiganti siya gamit ang mga skills niya ngayon at bakit niya pa gustong bumalik sa nakaraan. Sagot naman ng lalaki, ang gusto niyang paghigantihan ay si Wamo. Nagulat naman si Gueryong Jia sa narinig niyang pangalan. Ang tinutukoy ng lalaki ay siyang pumatay sa 3 mga pinuno ng pinakamalalakas na grupo ng mga martial artists sa buong mundo. Ang pagpatay sa Murim Alliance leader, sinama pa dito ang Unorthodox Alliance leader, pati na din ang Heavenly Demon. Ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan, siya ay si Wamo. Hindi naman niya lubos maisip na matatalo ng lalaking ito si Wamo kahit na bumalik pa siya sa nakaraan. Pero kahit na ay gustong-gusto pa rin itong subukan, ang Heavenly Demon na tinutukoy ni Gueryong Jia ay ang tatay ng lalaking ito. Wala din namang masabi ang matanda. Ang paghihiganti niya ay hindi dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, at hindi rin dahil sa pagpatay nito sa kanyang kapatid dahil ibinigay nila ang kanilang buhay sa demonyo. Kaya't napatanong ang lalaki kung bakit sa araw na iyon ay pinatay ni Wamug ang mga alipin, ang mga tagaluto, ang mga bata na hindi marunong na martial arts, at pati na din ang mga alaga nilang aso at pusa. Hindi naman siya makapaniwala na gagawin ito ni Wamug. Wala namang pakialam ang lalaki kung maniwala siya o hindi. Sa kanyang edad ngayon ay hindi na niya kayang patayin si Wamo, kaya't kinakailangan niyang bumalik sa nakaraan para tanungin ito kung bakit siya pumapatay ng mga bata.
Kung magtagumpay man ang regression technique na ito, ay napasabi naman si Ryung-jae na humihingi siya ng isang pabor. Kung makabalik man siya sa nakaraan ay gusto nito na hanapin siya. Napasagot naman ang lalaki kung bakit, at ang dahilan ni Ryung-jae ay gusto niya na pigilan siyang magpakasal. Bigla namang napuno ng katahimikan ang silid, at napatawa ang lalaki, ngunit hindi naman nagbibiro si Ryung-jae. Gusto niya na mabuhay ng tahimik at mag-isa. Tinanggap naman din ito ng lalaki at nag-promise sa kanya, kaya tumayo na silang dalawa at pupunta sa lugar kung saan gagawin ang Great Regression Technique. Bigla namang nag-alala si Ryung-jae sa kalagayan ng lalaki, at sinagot naman siya na napakaliit lang na kapalit ang nararamdaman niya ngayon kesa sa Secret Demonic Soul. Makikita naman na nakalatag na ang 4 na mga materyales, at hawak-hawak na ni Ryung-jae ang pang-5 kukumpleto sa mga ito. Binuksan niya ito at naghalo ang dilim at liwanag sa paligid nito, kaya't sinimulan na niya ang ritual. Habang binibigkas niya ang mga ito, ay nagre-react naman ang 5 mga materyales sa kanyang mga ginagawa. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, na hudyat na malapit na siyang matapos. Biglang may lumabas na kakaibang liwanag sa harapan niya, at ito ay nag-transform bilang isang portal. Gulat na gulat si Ryung-jae, dahil sa wakas ay nagawa din niya ang teknik na ito. Tinawag din naman niya ang lalaki para ipagmayabang ang kanyang nagawa, ngunit hindi ito sumagot sa kanya, kaya't napaisip siyang papaano kung siya na lang ang pumasok sa portal. Tinignan niya pa ito ulit at para bang ang lalaki ay nanghihina na, kaya't sinimulan na niyang maglakad patungo sa portal habang humihingi ng patawad. Nagpromise naman si Ryung-jae na hahanapin niya ang lalaking ito pag nakabalik na siya sa nakaraan. Isa sa pinakakahilingan ng kanilang pamilya ang makabalik sa nakaraan, pati na din ang kanyang sarili. Pero bigla siyang nagulat, at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil biglang nasil ang demonic acupoints niya. Bigla namang naramdaman niya na nasa likod na ang lalaki, at nagagalit ito sa kanyang ginawa. Sa lahat ng taong kanyang pinagkatiwalaan, ay bakit si Ryung-jae pa ang magtataksil sa kanya? Labis na nasaktan naman si Ryung-jae habang sinasakal, at bigla itong napaiyak dahil biglang nawala siya sa kanyang tamang pag-isip, at naiintindihan naman niya kung gaano kahirap kunin ang mga materyales na ito. Ngunit nanlilisik ang mga mata ng lalaki, pero binitawan din naman niya ang pagkakasakal dito. Sakin din siya sa kanyang sarili at walang pinagkakatiwalaan, kahit na sino, ganun niya nakuha ang mga materyales na iyon. Kung iba pa siyang tao ay pinatay na siya ngayon din, pero iintindihin pa rin niya ito, dahil siya si Ryung-jae, at bigla namang nanlumo ang matanda sa kanyang mga narinig. Inabot din naman ng lalaki ang kanyang mga kamay, at nagpasalamat kay Ryung-jae na hinintay niya ito na mabuo ang mga materyales kahit pa sa buong buhay niya. Napatingin naman siya dito ng umiiyak at makikitang walang bakas ng galit ng lalaki sa kanya. Kaya't humahabulgol na humihingi ng tawad si Ryung-jae. May kakaiba namang napansin ang lalaki, kaya't napalingon siya at nakitang parang tumigil ang lahat. Hindi naman ito naintindihan ang mga nangyayari, at bigla siyang may narinig na nagsabing nakapasa siya sa lahat ng mga pagsubok. Bigla namang nagpakita ang isang matanda na nakalutang sa ere, napatanong din naman ang lalaki kung anong pangalan niya. Nasabi naman ng matanda na siya ang taong makakapagpabalik sa kanya sa nakaraan. At hindi maiintindihan ng mga tao ang logic ng kalangitan. Napatanong pa ito kung naisip niya bang ang simpleng tao lang at ang mga simpleng bagay ay makakapagpabalik sa kanya sa nakaraan. Ang totoong mga bagay na makapagpapabalik sa kanya sa nakaraan ay hindi ang mga materyales na ito, kundi ang kanyang mga pagsisikap na ibinuhos makita lang ang mga ito. Ipinasa niya ang mga pagsubok, ginamit niya ang buong buhay niya para lang sa isang mithiin at isinakripisyo niya ang lahat makuha lang ito, at ang pagpapatawad kay Ryung-jae ang pinakahuling pagsubok na naipasa niya. Sa totoo lang, ito ay ang pinakamahirap na pagsubok sa lahat, pero napakadali lang niya itong nalampasan. Wala namang ano-anong sinagot ng lalaki ang matanda, na kung talagang nakapasa siya ay tuparin na nito ang kanyang kahilingan at ibalik na siya sa nakaraan. Anong gagawin mo doon, sabi pa nito. Papatayin niya ang mga taong nararapat mamatay at ililigtas ang mga taong nararapat mabuhay. Gusto din niyang mabuhay ng mapayapa, dahil nagsisisi ito sa kung paano siya nabuhay at sa sobrang galit niya kay Wamo.
Pinagsisisihan naman nito ang lahat ng nagawa niya sa kanyang buhay, at ang lahat ng mga ito ay hindi dahil sa kagustuhan niya kundi ay napipilitan lamang siya, at hindi niya namalayang katapusan na pala ng kanyang buhay. Tinanggap naman ito ng matanda, at napaisip kung anong klase ng buhay ang gusto niyang tahakin. Dahan-dahan itong nawala, at nagsimula ng gumalaw ang mga paru-paro. At bumalik din naman ang paggalaw ni Ryongja, na nagsusori pa din. Napatingin na lang siya dito at pahabol pa niya ay sana ay tuparin nito ang kanyang promise na pigilan siyang magpakasal. Napangiti naman ang lalaki at naglakad na patungo sa portal habang sinasabing mag-ingat si Ryongja. Napapasigaw pa din ito at sinabing alalahanin ang kanyang mga hiling habang unti-unti namang nawawala ang lalaki sa portal. Iminulat niya ang kanyang mga mata at makikita ang napakaraming mga tao na nag-cheer sa kanya habang siya ay nakatayo sa gitna. Bigla siyang napatingin sa taas, at habang tinitignan ang estatwa ay nasabi niya sa kanyang sarili, kasama ang mga taong nag-cheer sa kanyang harapan ngayon, na nakabalik na nga siya sa nakaraan. Bigla naman niyang naalala ang mga nangyayari ngayon, at napatingin siya sa taas kung saan nakaupo ang kanyang ama, ang Heavenly Demon, na seryosong nakamasid sa kanila. Tinitigan niya naman ito ng husto, at biglang napangiti dahil nakita niya ito uli. Mayroon namang sumisigaw at nagsasabing ano pa ang hinihintay ng pangalawang prinsipe, at simulan na ang kanilang laban. Bigla namang pumasok sa kanyang isipan na ang araw na ito ay ang paglalaban para sa New Demon. Ang ama niya, ang Heavenly Demon, ay nagdeklara na hindi niya lilimitahan ang pagpili sa susunod na cult leader sa kanyang sariling angkan lamang. At ang anunsyong ito ay nagdahilan ng kaguluhan sa kulto nila. Ang ibig sabihin lang nito ay kahit sino ay pwedeng maging Heavenly Demon basta't sila ang pinakamalakas. Ang ama niya ay seryoso sa kanyang anunsyo, at naglunsad pa nga ito ng New Demon Skirmish, na kung saan maglalaban-laban ang mga magiging bagong henerasyong leader ng kulto. Ang mananalo sa labanang ito ay magkakaroon ng pagkakataon na hamunin ang isa sa dalawang prinsipe na anak ng Heavenly Demon. Kung sino man ang manalo sa labang iyon, ay magkakaroon ng isang kahilingan na tutuparin naman ng Heavenly Demon. Napakaangas naman ng kalaban ng ating bida, at sinabi nitong habang maaga pa, ay sumuko na lang siya. Napapatingin na lang siya dito, at bigla niyang naalala, na sa mga panahon na iyon ay nagalit ang ating bida dahil siya ang piniling maging kalaban nito dahil ang akala nito, ay mas magiging madali siyang katunggali kaysa sa kanyang nakakatandang kapatid. Pero kung aalalahanin, pinili lamang siya nito dahil sa ibang rason. Sinuhulan nito ang tagapagluto nila na haluan ang kanyang mga pagkain ng energy dispersing poison para hindi niya magamit ang kanyang energy pansamantala. Natalo siya dahil sa dirty trick na yon. Sinabi naman niya ang nangyari sa kanyang ama, pero wala itong sinabi kahit na anuman. Ngunit tinignan lamang siya nito sa kanyang mata, at para bang sinisisi pa siya, at bakit siya nahulog sa ganitong klaseng panlilinlang. Matapos ang kanilang labanan, ginawa niya ang lahat na nagdahilan na malampasan niya ang kanyang limit para bumawi sa kanyang pagkatalo, at dahil sa sunod-sunod na pagkakamali niya, ay unti-unti siyang nawawala ng pagkakataon na maging tagapagmana. Ang lahat ng iyon ay nagsimula lamang sa kanyang pagkakatalo ngayon. Nasabi naman ng hambog na baka nade-distract lang siya dahil nandito na siya sa kanyang harapan. Tinanong naman niya ito kung ano ang kanyang pangalan. Nagalit naman ang hambog at sinabing ang pangalan niya ay Gu Pyong-ho. Siya ay isa sa 7 disipulo ni Gu Chonpa, ang Blood Heaven Sword Demon. Si Gu Pyong-ho ang ika-5 disipulo, nagsalita naman ito at sinabing bakit papalag ito sa kanya at baka sobrang tiwala lang siya sa kanyang mga abilities ngayon. Napaisip naman siya at hindi niya ito makumpirma noon pero parang alam na niya na ang mga mata ng kanyang ama ay natuklasan na ang ating bida ay napoison ng energy dispersing poison. Nag-obserba ito sa kanya kung paano niya lulusutan ang ganitong sitwasyon. Pero ngayon dahil galing siya sa future, alam na niya ang mangyayari. Matatalo niya agad itong si Gu Pyong-ho na kahit na isang galaw lang at hindi ginagamit ang kanyang inner energy. Pero ayaw pa niyang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan ngayon at pansamantalang itatago muna. Bigla naman siyang sumigaw at sinabing sa lahat ng mga hero na nanonood ngayon ay lalabanan niya si Gu Pyong-ho na hindi ginagamit ang kanyang inner energy.
Nagulat naman ang mga manonood, pati na din si Go Pyong-ho. At dahil dito sa kanyang mga sinabi ay napabilib ang mga tao at tinawag pa siyang unrivaled swordsman. Nagalit naman si Go Pyong-ho at pinagbigyan ang ating bida. Ngayon siya din ay hindi gagamit ng inner energy sa kanilang laban. Ngunit hindi naman nasiyahan ang mga tao dito dahil kung hindi sila gagamit ng kanilang mga inner energy ay magiging boring lang ang laban. Inis na inis naman si Go Pyong-ho at pinaalalahanan ang ikalawang prinsipe na kahit hindi niya gamitin ang kanyang inner energy ay walang mata ang kanyang espada at puputulin nito ang kahit anumang matamaan. Naninibago naman siya sa kanyang batang katawan ngayon at nagtataka kung kaya pa ba niyang gumalaw ng naayon sa kanyang gusto. Pinapabunot naman nito ang kanyang espada pero sabi naman ng ating bida ay parang hindi na niya kailangan ng espada para lang sa labang ito. Tinutukso naman si Go Pyong-ho ng mga nanonood at sinasabing minamaliit siya ng ikalawang prinsipe. Napagdesisyonan naman nitong hindi niya papatayin ang ikalawang prinsipe dahil siya ang anak ng cult leader. Pero ang kapalit nito ay kukunin niya ang kanyang kamay. Madali naman niyang naiwasan ang unang pag-atake ni Go Pyong-ho at napaisip siyang ang kanyang katawan ngayon ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang inaakala. Patuloy pa din ang pag-atake ni Go Pyong-ho at binigwasan na naman niya ito ng napakalakas. Ngunit iniwasan lang siya nito gamit ang pagtambling patalikod. Mabilis naman ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa sobrang kapangyarihan na kanyang nadarama sa ganitong edad. Umulit na naman ito ng pag-atake at naiinis dahil napapangiti ito sa kanya na parabang minamaliit siya. Sinabayan niya ito sa kanyang pag-atake at siniko ang dibdib nito at naramdaman naman nito ang pagtama. Kaya't si Go Pyong-ho ay napayuko, ngunit ang hindi niya alam ay sasalubong sa kanyang mukha ang kamao ng ikalawang prinsipe. In-uppercut naman niya ito ng napakalakas, na nagdahilan ng pagtalsik ng mga dugo ni Go Pyong-ho. Hinawakan nito ang kanyang damit at hinila pabalik para pagsusuntukin muli, at wala siyang tigil hanggang sa magsuka ito ng dugo. Binitawan naman niya agad ito at hinawakan ang braso ni Go Pyong-ho. Habang mahigpit ang pagkahawak niya sa kanang braso nito, ay napatanong ang ikalawang prinsipe kung ito ba ang ginamit niya sa pag-poison sa kanya. Napapaluhan na lang ito habang nakatingin sa kanya. Binali nito ang kanyang braso gamit ang kanyang tuhod at napasigaw naman sa sakit si Go Pyong-ho. Ngunit wala namang nararamdaman ang ating bida kahit na nagsisisigaw pa ito. Natutulala naman ang mga nanonood dahil sa pagkabrutal ng ikalawang prinsipe. Tinitignan na lang niya ito sa baba habang nanginginig, at ngayon, dahil nakabalik na siya sa nakaraan, hinding-hindi na niya hahayaan ang mga taong ito na maimpluwensyahan kung papaano siya mabubuhay. Bigla namang may nagtaas ng kamay at napatingin ang mga tao dito. Ito pala ay ang Heavenly Demon at sinabing tutuparin na nito ang kanyang hiling kaya't magsabi na siya agad. Habang nakatayo at nasa harapan niya ang talunan na si Go Pyong-ho, ay napaisip siyang kadalasan ang nire-request ng mga tao ay isang artisan sword o kaya ay secret martial arts manual at sa tingin niya ito ang inaabangan ng mga tao. Pero sa oras na ito ay susundin niya ang kanyang pakiramdam. Sinabi nito na ang kanyang kahilingan ay magkapaghanting kasama ang kanyang ama. Wala namang imik ang Heavenly Demon habang nakatulala din naman si Go Pyong-ho. Sinabi naman nito kung pakikipaghanting lang kasama siya ang kanyang request. Ito ang kanyang hiling na yon dahil meron siyang naririnig na sa kabataan ng kanyang ama ay magaling itong maghunting at nais nitong matuto galing sa kanya. Napatingin na lang ito sa ating bida at biglang napatayo sabay sabi na maghanda siya dahil aalis agad sila bukas na bukas din. Umalis naman na agad ang Heavenly Demon dahil tapos na ang labanang naganap. Habang tinitignan niya ang kanyang ama na papaalis, ay sinabihan siyang tatanga-tanga ni Go Pyong-ho. Dahil sa ang kanyang kahilingan ay napakababaw lamang. Tinanong naman niya uli ito kung ano ang kanyang pangalan, kaya't inis na naman agad ito at gusto niyang patayin ang ikalawang prinsipe. Ngayong nakabalik na siya sa nakaraan, ay hindi na siya interesado sa mga napakawalang kwentang mga buhay ng mga taong ito. Sa kanyang kwarto naman, habang tinitignan niya ang kanyang sarili sa salamin, ay talagang batang-bata na siya ngayon. Hindi gaya noong matanda na ang kanyang mukha, naisip niya si Wamog at kung ano ang kanyang ginagawa sa mga oras na ito. Kung mahahanap lang niya agad ito at mapapatay niya,
na hindi pa ito masyadong malakas ay mareresolba niya agad ang kanyang mga problema. Pero ang problema lang ay mahirap itong mahanap. Bigla itong nagpakita sa Jianghu na parabang nahulog galing sa kalangitan. Matapos nitong patayin ang 3 pinakamalalakas na mga cult leaders, ay nagtago ito sa paningin ng mundo kaya't walang masyadong impormasyon patungkol sa kanya. Pero pag sinubukan naman niya na hanapin si Wamog, gamit ang kanyang pangalan ay siguradong magiging delikado ang kalagayan niya. Sa huli, ang pinaka-priority pa rin niya ay maging mas malakas pa kaysa kay Wamog. Habang nag-iisip siya ay narinig nito na may tumawag sa kanya, pinupuri siya nito sa naging laban niya. Nagulat naman siya at tinawag ang pangalan ng taong ito na si Lian. Siya si Lian ang bodyguard ng ikalawang prinsipe na medyo chubby. Dati pa lang ay kasakasama na niya si Lian, at hindi niya alam noon na kaya tumaba lang si Lian dahil sa klase ng martial arts na kanyang natutunan, at ito ay para sa kapakanan ng ikalawang prinsipe. Ang body petrification technique, ang sinumang gagamit nito ay magkakaroon ng katawan na sintigas ng bato ng pansamantala. Ang teknik na ito ay sikreto lamang sa ilang mga tao at ito ay tinuro kay Lian. Ang isang depekto lang ng teknik na ito ay masyado nitong napapalaki ang katawan ng gumagamit nito. Ginawang panangga ni Lian ang kanyang sarili sa sword aura na ginamit na pag-atake ni Wamog patungo sa kanya. At nabubuhay lamang ang ating bida dahil sa kanyang bodyguard na si Lian. Napapatanong naman ito kung bakit siya tinitignan nito ng husto. Napapangiti na lang siya dahil napakaganda pala ng boses ni Lian na handang-handa itong isakripisyo ang kanyang buhay at ang tingin niya lang dito ay simpleng bodyguard lang. Binabaliwala niya lang ito dati pero ngayon ay mas malaki pala ito hindi gaya ng kanyang naalala at wala namang kaalam-alam si Lian sa pinag-iisip ng ikalawang prinsipe. Si Lian, sabi ng karamihan ay siya ang magiging pinakamagandang dilag sa buong mundo kapag ipinagpatuloy niya ang ganoon. Pero siya, na dati ay ang pinakamaganda, ay biglang naging mataba isang araw. Ang tanging layunin lang ni Lian ay ang protektahan ang ikalawang prinsipe. Dati ay wala namang kaalam-alam ang ikalawang prinsipe, nalabis ang pag-iyak ni Lian nang bigla itong tumaba, at hindi din niya napansin ang pamamaga ng mata nito, at napapaisip na lang ang ating bida kung ano ang nararamdaman ni Lian ngayon. Tinalikuran niya ang kanyang hitsura, na kung tutuusin ay siya ang magiging pinakamagandang babae sa buong mundo. Napapatanong naman ang ikalawang prinsipe sa kanyang sarili, kung ano ang ginawang pagtrato niya sa kabila ng lahat ng ito. Marahil ay trinato niya ito ng hindi maganda matapos itong maging sobrang taba. Nagigilty naman siya dito. Kaya't nag-promise ang ating bida, at sa abot ng kanyang makakaya, natatanggalin niya ang mga side effects ng body petrification technique para kay Lian. Napatanong naman ito sa kanya kung okay lang ba siya dahil kanina pa siya nakatitig dito. Sinagot naman si Lian na okay lang siya at mas maganda pa nga ang kanyang pakiramdam ngayon. Nagtataka naman si Lian at kakaiba ang mga ikinikilos ng ikalawang prinsipe. Napaisip naman ang ating bida na kilalang-kilala na talaga siya ni Lian bilang isang bodyguard na nagpoprotekta sa kanya araw-araw ay nakikita nito ang kanyang mga pagbabago. Tinawag naman niya ito at pinapasama sa kanya dahil may ipapakita itong mas kakaiba sa kanyang paningin. At sumama naman agad ito, ngunit napatanong kung saan sila pupunta. Sinabi naman ng ating bida na pupunta sila upang baliktarin ang lamesa at tutungo sila kung saan namamalagi ang mga tagaluto. Pinatipon niya ang lahat ng mga ito sa kanyang harapan at wala naman siyang ano-ano na tinanong kung bakit niya ito ginawa. Parang nagbibingi-bingihan naman ang mga tagaluto at sinabi niya ay hindi niya naintindihan ang ikalawang prinsipe. Napaisip naman siya kung ano ang dapat na gawin, kaya't bigla naman niya itong tinanong kung bakit nito nilagyan ng poison ang kanyang pagkain gamit ang energy dissipating poison. Nagulat naman ang mga tao sa paligid lalong-lalo na ang tagalutong tinignan niya. Sinabi naman ng batang tagaluto na hindi niya ito ginawa, ngunit sinagot naman agad siya ng prinsipe kung isinugal niya ang lahat ng 3,000 na kanyang nakuha. Ang batang ito ay nagkaroon ng napakalaking utang dahil sa sobrang pagkalulong nito sa sugal. Ginamit niya pa ang pera ng kanyang mga magulang pati na din ang perang kanyang hiniram sa kanyang mga kaibigan, kaya't nagawa niyang kumapit sa patalim.
Bigla naman itong napaluhod sa kanya, at nang hihingi ng tawad, sinabi pa nito na nasilaw siya sa pera kaya't nagawa niya ang masamang gawain na iyon. Tinanong pa niya ito kung personal ba siyang hinanap ni Go Pyung-ho para bigyan ng pera, at hindi naman ito itinanggi ng bata. Bigla namang lumipad ang ulo nito dahil sa pag-atake ng ikalawang prinsipe, at nabigla na din sila yan sa mga nangyari. Gulat naman at natatakot ang iba pang mga tagaluto. Kinamumuhian naman niya ito dahil sa napakadaming tao sa mundo, bilang isang tagaluto ay naisipan pa niyang i-poison ang pagkain ng ibang tao. Bigla namang napaluhod ang iba pang mga kasama nito, at sinabi ng matandang tagaluto na siya ang ako sa lahat ng mga responsibilidad sa nangyaring ito. Napatanong naman ang prinsipe kung bakit siya, na ang may kasalanan mismo ay ang taong nag-poison sa kanya. Sinagot naman siya nito na lahat ng nangyayari sa kusina ay kanyang responsibilidad. Sinabi naman ng prinsipe kay Cook Lim na ibig sabihin ba nito kapag may nangyaring masama sa kanilang kulto ay kasalanan ng kanyang ama. Biglang tanggi naman si Cook Lim sa sinabi ng prinsipe at hindi ito ang kanyang intensyon. Nag-aalala naman ang iba pang mga tao sa loob ng kusina at baka kung ano ang gawin ng prinsipe sa kanya. Napapatanong naman ang prinsipe kung bakit gusto niyang kunin ang responsibilidad sa mga hindi niya naman ginawa. Kaya pinatitigil niya na lang ito sa pagsasalita at magluto na lang ng tinolang manok at matagal-tagal na din siyang hindi nakakahigop ng sabaw. Napatulala na lang ang matandang tagaluto at wala itong masamang ginawa sa kanya. Sinabi naman ni Lian sa prinsipe na kumain pa lang siya ng tinolang manok ilang araw pa lang ang nakalilipas. Napatingin na lang ang ating bida kay Lian habang nakikita ang inosenteng mukha nito. Napangiti na lang siya at sinabi sa isip na para sa kanya ay ilang dekada na ang pangyayaring ito. Kinaumagahan sa Heavenly Demon Pavilion ay makikita ang Heavenly Demon na nakatayo sa labas. Ano ba ang mga pinagdadadala mo? Sabi pa nito. Sinagot naman siya ng ikalawang prinsipe na ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangan para sa mga susunod na araw. Sinabi naman ng Heavenly Demon na bakit mga araw, isang araw lang naman ang plano niya. Sinabi din naman ng prinsipe na baka mag-enjoy siya sa kanilang paghahunting at gustuhin pa niyang ipagpatuloy ito ng ilang mga araw pa. Sinabi naman ng ama nito na huwag siyang masyadong maging ambisyoso. Sa lugar namang ito na may napakataas na mga kabundukan at nababalutan ng mga fog. Nagsimulang maglakbay ang mag-ama na pinangungunahan naman ng Heavenly Demon. Sinabihan naman nito ang prinsipe, mas magaling pala siya kaysa sa kanyang naiisip dito. Bigla naman ang ating bida sa sinabi ng kanyang ama, at bigla naman siyang napaisip na baka napansin nito na itinatago niya lang ang kanyang mga skills na binuo niya galing sa kanyang past life, habang nilalabanan naman nito si Go Pyung-ho. Napagdesisyonan na lang niyang mas mabuti na sabihin na lang niya ito sa kanyang ama. Pinaalam naman ng prinsipe na tinatago niya nga ang kanyang mga skills, ngunit alam na ito ng kanyang ama. Sinabi naman ng prinsipe na hindi siya parang pusa lang, kundi para siyang halimaw na itinatago ang kanyang mga pangil. Bakit naman ito itatago ang kanyang mga pangil? Hindi naman niya naisip ang ganitong kalagayan, kaya't nasabi ng kanyang ama na siya ay isang pusa pa lang. Natanong naman nito kung na-master na ba niya ang Soaring Sword Art. Ang art na ito ay ipinapamamana lamang sa mga kapamilya ng Heavenly Demon. At sinasabing ito ay napaka-advanced na klase ng martial arts na kapareho sa martial arts na pinag-aralan ng mga Demon Supreme. Na-master naman na niya ang teknik na ito, sagot nito sa kanyang ama. Bigla naman siya nitong inatake, at napailag siya, kaya tinamaan ang daladala niyang bag. Kung hindi niya ibinaling ang kanyang mukha palayo, ay siguradong mawawasak ito ng ganun kadali lang. Talaga ngang na-master na niya ito at naniniwala na ang kanyang ama, kaya biglang napasabi ang prinsipe na kung alam na niya ay bakit pa siya nito inatake, paano kung hindi ito nakailan. Pagbabayaran naman niya ang kanyang pagsisinungaling sa kanyang ama, at sigurado naman ito na talagang maiiwasan niya ang pag-ataking iyon kung talagang na-master niya nga ang teknik. Pero kahit na, at magkamukha sila, hindi magandang tingnan sa mukha niya ang mayroong peklat. Hindi naman ito natutuwa sa kanyang mga pasaring, at napaisip ang prinsipe na baka sumobra ang kanyang pagbibiro. Sa kanyang edad na na-master na niya ito, ay talagang kapuri-puri na at maituturing na itong isa niyang tagumpay.
At bigla naman siyang napatingin dito dahil siya ay pinuri sa kanyang ginawa. Kaya't nagpatuloy na lang sila sa paglalakbay sa kabubatang ito habang sinusundan naman niya ang kanyang ama. Bigla naman siyang nagpasalamat ng taos puso. Napahinto sila at para bang may tinitignan sa baba, tinanong naman niya ang kanyang ama kung saan siya natutong maghunting. At sinabi nito na galing ito sa kanyang nakakatandang kapatid. Nagulat naman siya at meron pa pala siyang uncle, ngunit ito ay namatay. Pinatay niya ito nung magkapareho pa lang sila ng edad, bigla namang sumimpat siya dito ang prinsipe, at sinabing tama lang ang ginawa niya. Wala naman itong imik at tinitignan lang siya nito. Pahabol pa niyang sinabi, na kung hindi niya ginawa yun ay siguradong hindi ito ipapanganak. Nakikinig lang naman ito sa kanyang mga sinasabi, at napaisip na lang ang prinsipe na kahit ang heavenly demon ay masasaktan kapag kinalaban niya ang sarili niyang pamilya. Nakita naman na niya ang ganitong mga pangyayari sa kanyang past life, na kung sino pa ang malakas sa panlabas, ganoon din kalalim ang mga sugat nito. Sa dati niyang sarili, ay wala siyang mahanap na kahit na ano pang solusyon dito. Napaisip naman ng prinsipe na walang ibang nakitang solusyon ang kanyang ama sa agawan ng trono kundi ang patayin ang sarili niyang kapatid. Dagdag pa niyang sinabi na ayaw nitong isipin niya na hindi niya kayang gawin ang ginawa ng kanyang ama. At alam na niya, hindi na niya kailangang isipin pa ito. Dahil ang nakakatandang kapatid ng prinsipe ngayon ay sobrang dami ng bisyo at napakalupit. Tinignan lang siya ng kanyang ama at sinabing bakit pinagsasabihan niya ito ng masasama wala naman siya dito. Napagdesisyonan naman nilang akyatin ang bundok, napakabilis lang naman nilang inakyat ito. Napapaisip naman ang ikalawang prinsipe na hindi siya nakapag-asawa sa kanyang past life. Kaya't hindi nito alam ang pakiramdam kung papaano magkaroon ng mga anak, kaya't naku-curious siya kung ano ba ang kanyang halaga sa kanyang ama. At narating na nga nila ang tuktok ng bundok at nagtataka ang prinsipe kung meron ba silang makikita dito. Sinabi naman ng kanyang ama na ang makikita nila dito ay kanilang magiging hapunan. Napagdesisyon na naman ng dalawa na patayin ng mga ito, ngunit sabi naman ng kanyang ama ay paano nila papatayin ang hindi nila nakikita. Tinuruan naman agad siya nito at ang una ay ipikit niya ang kanyang mga mata at pakiramdaman ng kanyang paligid. Sinunod naman agad ng prinsipe ang mga sinabi ng kanyang ama at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kung gusto ng mga martial masters na pakiramdaman ang kanilang mga kalaban sa kanilang paligid, ay pinapakiramdaman lang nila ang mga vibrations sa hangin, at kadalasan ang tawag ng mga tao dito ay energy flow ng mga nabubuhay. Ngunit sa ngayon ay isa lamang ang kanyang nararamdaman na energy flow sa paligid, at ito ay nanggagaling sa kanyang ama at sobrang lakas nito. Inutusan naman siya ng kanyang ama na magpalabas siya ng enerhiya sa isang linya lamang. Habang hindi niya ito pinuputol at lalo pang mas panipisin. Isipin niyang ang kanyang katawan ay parang isang bola ng yarn. At pagkatapos nito ay unti-unti niyang hatakin ang kanyang enerhiya patungo sa kanya na parabang isang sinulid. Sobra naman ang kanyang konsentrasyon at patuloy naman ang pagtatanong ng kanyang ama kung naabot na niya ito hanggang sa makuha na nga niya ito. At sa palagay niya ang kanyang nakitang enerhiya ay nanggagaling sa isang puno. Patuloy pa din naman ang pagtuturo ng kanyang ama at sinabi nito na ipagpatuloy pa ang kanyang paghahanap. Ipina-extend pa ng prinsipe ang kanyang enerhiya at umabot ito sa mga matataas na mga damo. At dito ay mayroon siyang nakitang isang ligaw na hayop at nagulat na nga ang ikalawang prinsipe at nasabi niya na ito ay isang baboy damo. Ngunit hindi naman siya medyo naging sigurado dito at nagtataka siya baka ito ay isang uso. Meron itong mga matutulis na mga balahibo at ang katawan nito ay medyo mahaba, kaya pakiramdam niya ay para itong isang baboy damo. Sinagot naman siya ng kanyang ama na totoo nga ang kanyang hula, ito ay isang baboy damo. Medyo napapahanga naman ang kanyang ama sa kanyang ginawa. Hindi din matansya ng kanyang ama kung ano ito dahil sa malayo ang kanilang distansya dito. Ngunit bigla naman siyang sinagot ng prinsipe na ang kanyang katawan ay madaling matuto ng martial arts, kaya't maliit na bagay lamang ang ganyang ginawa. Medyo nahahambugan naman ang heavenly demon dito at makikita ito sa kanyang mga tingin pa lamang. Gumawa naman sila ng apoy at sinimulang lutuin ang baboy damo na kanilang nahuli. Tinanong siya ng kanyang ama kung saan siya natuto maghunting at pati na rin ang pagluluto.
Sinagot naman niya agad ito na ang lahat ay galing sa libro lamang. Ngunit nagtataka naman ang kanyang ama, at para bang isa siyang profesional sa paggawa ng mga ito para sa isang taong nagsisimula pa lamang. Sinagot naman siya ng prinsipe na masaya ito. At iyon ang kanyang tingin dito sa kanya. Napaisip siya na ang lahat ng kanyang mga skills ngayon ay dahil napakatagal na niyang naghahunting para lang mabuhay bago ito bumalik sa nakaraan. Pinaghanda naman niya ng maupuan ang kanyang ama at sinabi niyang may silbi din pala ang kanyang pagdadala nito. Nagtataka naman ang kanyang ama kung gusto ba niyang makipaghunting dahil gusto niya itong i-impress para piliin siya bilang isang tagapagmana. At hindi naman ito ang kanyang intensyon, kayang-kaya naman niyang maging tagapagmana kahit na hindi niya ito tulungan, kaya't napapahanga na lang ang kanyang ama sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Tinanong naman siya uli nito na kung ano ba talaga ang kanyang layunin at bakit siya nito gustong samahan maghunting. Dalawa lang naman ang kanyang rason. Ang una ay gusto nito matuto sa kung anuman ang patungkol sa martial arts galing sa kanyang ama para mas lalo pa siyang lumakas, at sa tingin nito ay nagtagumpay siya sa kanyang unang layunin. Tinanong pa siya nito kung pagkatapos niyang maging malakas ano pa ang sunod na mga hakbang na kanyang gagawin. Pinaliwanag naman ng prinsipe na baka hindi naintindihan ng kanyang ama, ang gusto lamang niya ay lumakas at hindi maging heavenly demon. Ayaw naman niyang agawan ang kanyang ama ng trono dahil malakas pa ito at nagsasayang lang ang prinsipe ng kanyang oras. Masaya na ito na matuto lamang ng mga martial arts sa kanya at maging tagapagmana na din sa isip naman ng ating bida, ay nais niyang matuto ng Calamity's demonic arts at mamaster ito sa lalong madaling panahon at malampasan pa kung kakayanin. Dahil kahit ang kanyang ama na master ang 9 Calamity's demonic arts, ay natalo pa rin ni Wamog kahit man lang mamaster niya lang ito. Ang pangalawa naman niyang rason ay makapagbanding sila ng kanyang ama dahil ngayon pa lang nila ginawa ito. Binara naman siya ng kanyang ama at sinabing napakawalang kwenta ng mga feelings na iyan at magreresulta lang ito ng kanyang pagkamatay. Hindi naman nangangamba ang prinsipe na kasama niya ang kanyang ama dahil sinabi pa nito na siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Bigla namang napailing ang heavenly demon at para bang may mabigat itong nararamdaman, napansin naman agad ito ng prinsipe. Kahit subukan pa niyang alalahanin ang kanyang ama, ay para bang wala siyang memories dito. Dahil ang mga alaala ng takot dito ay hindi masasabing memories. Napapaisip naman ang prinsipe na sa pangalawang buhay niya ngayon, gumagawa siya ng mga magagandang memories para sa kanyang sarili at hindi para sa kanyang ama. Kinaumagahan, sa lugar na kanilang pinagtulugan, ay umalis na agad ang dalawa. Ngunit sinabi naman ng kanyang ama na hindi agad sila aalis dahil sumama siya sa heavenly demon, kaya't dapat siyang makapatay kahit na isang tigre man lang bago sila umalis sa lugar na ito. Nagtataka naman ang prinsipe dito, pinapagmadali naman siya nito at sumunod agad ito sa kanya at medyo na-excite naman ang prinsipe kaya't nagmamadali na agad siyang sumama. Nang makarating na ang dalawa, ay inutusan naman agad siya nito na ipikit na naman ang kanyang mga mata. Ang kanilang target ay nasa gawing kaliwa at ito ay mas malayo kaysa sa una nilang nahuli. Patuloy pa din siyang tinuturuan nito at sinabi na ihalo niya ang kanyang energy sa hangin sa paligid. Napapaisip naman siya na sa tagal niyang sinusubukang matuto ng martial arts, ay hindi niya naisip na ipaghalo ito sa hangin. Wala namang magtuturo sa kanya at wala ni isang martial master ang ganito ang pagtuturo. Pinakawalan naman niya agad ang kanyang energy at sinubukang pakiramdaman ng hangin sa paligid. Hindi naman niya alam kung ano ang gagawin at paano paghaluin ang hangin at ang energy. Sinubukan naman niyang palibutan ang hangin at medyo naintindihan na niya kung paano ito gagawin. Para mapaghalo ang hangin at energy ay kailangan niyang palibutan ito at patuloy pa din niyang pinay-extend para maghanap ng ligaw na hayop. Kinalaunan ay meron siyang naramdaman at ito nga ay isang tigre. Nagulat naman siya at meron pang ang tigre sa lugar na ito. Ngunit parang hindi naman natutuwa ang kanyang ama na nakaramdam siya ng tigre. Sinabi nito na huwag siyang magpapakampante at mas maganda kung mas marami siyang mapapakawalang energy dahil kung mas marami siyang linyang magagawa ay mas mataas ang kanyang pag-asa na mabuhay sa lugar na ito. At ang huling dala ng prinsipe ay alak, nag-inuman naman ang dalawa at nasabi ng kanyang ama na masarap ito. Nagdahilan naman ng prinsipe na medyo matapang ang alak na ito sa kanya
Ngunit nagsisinungaling lang siya at wala itong tama sa kanya, ito ay para lang makapag-usap sila ng mas matagal. Sinabi naman ng kanyang ama na wala ni isa sa kanyang mga demonic cult members ang magrereklamo sa sobrang tapang ng isang inumin. Sinabi naman ng prinsipe na mas importante sa kanya ang tapang ng kanyang puso kaysa sa isang alak lang, at sinagot naman siya ng heavenly demon kung kaya niya itong patayin gamit ang kanyang tapang ng puso. Hindi naman niya agad ito masagot at nagpatuloy na lang silang mag-inuman, dahil sa mga oras na ito ay nagkaroon sila ng pinakaunang masinsinang pag-uusap. Nang bumalik na sila sa kanilang mansyon, ay makikita naman ang ating bida na nagko-concentrate. Matapos siyang mag-focus sa pagte-training simula ng kanyang pagbalik sa nakaraan, ay kaya na nito na paghaluin ng kanyang energy at ang hangin sa kanyang paligid, at kaya pa niyang gumawa ng 3 hanggang sa 4 na mga linya nito. Hindi naman inaasahan ng prinsipe na tuturuan siya ng kanyang ama, at napakalaking tulong nito para makadetect siya ng mga kalaban sa kanyang paligid. At kung mas lalo pa siyang magko-concentrate sa pagte-training ay pwede itong makagawa ng higit pa sa 10 mga linya, at posible niyang madetect pa ang mga may stealth na ability gamit ito. Pero bigla naman siyang nakaramdam ng panlulumo dahil ang kanyang ama mismo ay natalo ni Wamog nang sumalakay ito sa kanilang pabilyon. Ang lugar nila na kung tawagin ay Heavenly Demon Pavilion ay napakaraming mga barrier at napakarami din ng mga tagabantay nito. Sa timog nito ay makikita ang Demonic Swordsmen ng Northern Heaven's Sword. Sa hilaga naman ay ang Demonic Bladesmen ng Southern Heaven's Blade. Sa silangan nito ay makikita ang Iron Fist ng Fist Faction of the Undefeated Blade. Sa kanluran ay makikita ang Demonic Sorcerers ng Western Illusion. Sa hilagang silangan naman ay ang mga Faceless Swordsman. Sa southeast naman nito ay makikita ang mga Drunken Swordsman. Sa southwest naman ay ang mga Poison Fangs na nagre-research sa lahat ng mga klase ng poison. At ang panghuli ay ang northwest na makikita dito ang mga baliw na mga monghe na naniniwala sa mga demonic bodha. Noon, akala ng ating bida na sumalakay ang mga kalaban galing sa labas, pero napagtanto niya na ang mga defense sa labas ay hindi masisira. Sigurado naman ito na mayroong isang traitor sa lahat ng mga 8 Demon Supremes na ito, at ang responsable sa pagpapasok kay Wamog kung nasaan mismo ang kanyang ama. At posible pa nga na hindi lang isa ang traitor, ngunit hindi naman ito nakita. Pero kahit sa ganun ay kahit sino pa man sa 8 Demon Supremes na yon, ay itinuturing niyang traitor. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, ay wala ni isa sa 8 Demon Supremes ang naghangad ng paghihiganti kay Wamog, at ipinasara pa nga nila ang demonic cult. Mangyayari pa naman ang lahat ng ito malayo pa sa future, at kilala niya lahat ang 8 Demon Supreme. Alam na alam din niya ang mga buhay ng mga ito, at kung papaano sila namatay. At sa ngayon ay napag-isipan ng prinsipe na gagamitin niya ang lahat ng mga 8 Demon Supremes para sa kanyang kapakanan. Habang palabas naman siya ay may narinig ito, narinig niyang sinabihan si Lian na mataba at nagtatanong kung nasa loob pa ba. Napakatagal na daw niyang naghihintay, kaya't kunin na niya ito at hilahin palabas ng training ground. Nagalit naman si Lian sa pinagsasabi ng mga kupal na ito, pero tinawag naman agad siya, kaya't napalingon na lang silang lahat dito at medyo nagugulat. Sinabihan naman nito si Lian na huwag na siyang bantayan at gawin niya ang kanyang gusto habang nagte-training pa. Bigla namang sumingit sa kanilang usapan ang kalbong kupal, at sinasabi nito na bakit bigla-bigla siyang nagte-training at ginamit niya pa ang training ground ng ilang araw. Kilalang kilala naman niya ito, at siya ay isang disipulo ng Blood Heaven Swordsman, si Yang Po. Alam naman niya kung bakit ganito ang asta ng taong ito, at ito ay dahil sa Heavenly Demon. Simula nang i-announce niya na kahit sino sa demonic cult ay pwedeng maging tagapagmana, ang pagiging anak niya ay para bang nawala ng saysay. Sa katunayan ito pa nga ang naging daan para mas lalong maging ambisyoso ang mga ito para talunin ang mga anak ng Heavenly Demon. Tinanong naman ng prinsipe kung ano ang kailangan niyang po. Sinabi naman ng kalbong kupal na ang prinsipe ang dahilan kung bakit hindi na makakagamit ng martial arts si Pyong Ho. Sumagot naman agad ang prinsipe, at sinabing ano ang kanyang gagawin dito, gusto niya bang alagaan niya ito. Nagalit naman agad si Yang Po, at hindi siya nagbibiro. Sinabi ng prinsipe,
na wala siyang kahit na anumang lugar na magkaroon ng seryosong pakikipag-usap sa kanya. Pero sumagot naman ang kalbong kupal, napuntahan na niya si Pyong-ho at humingi ng tawad ngayon din. Alam naman niya na gusto lang ni Yang Po humingi siya ng tawad. Hindi pa din naman napipili ang pinaka-the best na disipulo ng Blood Heaven's Bladesman, kaya't alam niyang nagpapasikat lang ang mga ito para sila ang piliin. Gusto naman ng kalbong kupal na ito na mag-apologize ang prinsipe para hindi maging masama sa paningin ng iba ang Blood Heaven's Bladesman. Bigla namang sinabi ng prinsipe na kahit na anong gawin pa ng kalbong ito ay hinding-hindi siya pipiliin bilang the best na disipulo dahil sa ginagawa niya ngayon. Nagalit naman ang kalbong kupal at sinabing wala itong katotohanan, ang pagpunta niya dito ay para lang sa kapakanan ni Pyong-ho. Pinatitigil naman siya ng prinsipe at sinabing siya na mismo ang humingi ng tawad sa kanya. Hindi naman alam ni Kalbo kung para saan, at dahil ito sa pagsasalita niya ng masama kay Lian, kaya't nararapat lang na siya ay humingi ng tawad dito. Parang wala naman itong planong mag-apologize, pero sinabi naman ni Lian na okay lang ito sa kanya, ngunit hindi ito palalampasin ng prinsipe, kaya't napatingin na lang siya dito. Dahil sa kabastusan ni Yang Po, ay gusto ng prinsipe na humingi siya ng tawad at lumuhod sa kanyang harapan, ngunit hindi naman pumayag ang kalbong kupal dito. At inulit pa nga nito na kung gusto niyang lumuhod siya sa harapan ng matabang si Lian. Kaya't napasabi ang prinsipe na mas madadagdagan pa ang kanyang parusa. Napasigaw naman si Yang Po at sinabing nababaliw na ang prinsipe dahil mas gusto pa niyang mamatay kaysa sa lumuhod sa harapan ng matabang si Lian. Inulit din naman ng prinsipe ang sabi ni Yang Po at sinabing gusto mong mamatay. Ito naman ang hinihintay niyang sabihin ng kalbong kupal at ngayon ay tutuparin niya ang kanyang kahilingan. At binunot naman agad ng prinsipe ang kanyang espada, kaya't nabigla ang kalbong kupal at ang kanyang mga kasama, pati na din si Lian. Nababaliw na nga ito sabi ng kalbo, pero pinapipili naman siya ng prinsipe kung luluhod ito o makikipaglaban sa kanya. At ginatungan niya pa ito na hindi magiging masaya ang kanyang master kung hindi niya ito lalabanan. Wala namang pakialam ang prinsipe kung ano ang ginagawa nila dito, ang hindi niya lang matatanggap ay ang pagbastos nila kay Lian. Natulala na lang si Lian habang nakatingin sa prinsipe. Bigla namang napatawa si Kalbo at sinabing gusto pa niyang patayin siya para lang sa baboy na yan. At ganito naman kahalaga si Lian para sa prinsipe. Kaya't itinaas naman ng kalbong kupal ang kanyang napakalaking espada, at sinasabihan naman siya ng kanyang mga kasama na huwag niya itong gagawin. Ganon din naman si Lian sa prinsipe. Nagsimula na ngang magharap ang dalawa, at dahil siya ang anak ng Heavenly Demon, ay sinabi ni Kalbo na kukunin lang nito ang kamay ng prinsipe kaysa sa kanyang buhay. Hindi naman natatakot ang ating bida habang nagsisimula namang umatake si Yang Po. At binigwasan na nga siya nito ng napakalakas, pero madali naman niya itong naiwasan. Ngunit ang hindi inaasahan ng kalbong kupal, ay nasa ilalim na pala ang prinsipe, at tinusok nito ang kanyang ulo simula sa kanyang bibig, hanggang sa kanyang bumbunan na napakakintab. Nagulat naman ang dalawang kasama nito, at nabigla din naman si Lian dito. Ang bibig nito ang dahilan kung bakit siya namatay, dahil ginamit niya ito sa pambabasto sa bodyguard niyang si Lian, at ang bibig niyang ito ay tumanggi pa na humingi ng tawad. Ngunit nasasaktan naman si Lian sa kanyang mga nakikita. At hinugot na nga ng prinsipe ang kanyang espada na galing sa bibig ng kalbong kupal na ito. Habang ito ay natutumba ay patuloy naman ang pagbulwak ng dugo sa kanyang bibig. At tinignan lang ito ng ating bida na para bang walang silbi ang kanyang buhay. Nagulat naman ang mga kasama ng kalbong kupal, at sinubukan nilang lapitan ang patay na katawan nito. Nagalit naman ang isa sa kanila, at sinabihan ang prinsipe, kung kaya ba niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Bigla naman niyang sinagot ang mga ito, sinabi niya na magkapareho sila ni Yang Po ng hugis at hulma ng bibig, kaya't natakot ang dalawa baka may gawin sa kanila ang prinsipe. Inutusan naman niya ang mga ito ng may pagbabanta, at ipagkalat ang kanyang mga salita ng walang labis at walang kulang, dahil kung hindi ay sila ang isusunod ng prinsipe. Nagsitakbuhan naman ang dalawa na buhat-buhat ang kalbong kupal, at tinitingnan lang sila ng prinsipe. Napatanong naman si Lian kung bakit niya nagawa iyon para lang sa isang taong katulad niya. Napapaisip naman ang prinsipe na kahit nasasaktan na ang damdamin ni Lian ay concerned pa din siya sa kanya. Sinabi naman ng prinsipe na hindi lang ito dahil kay Lian,
at ang mga taong iyon ay nararapat lang na mamatay. Pero sabi naman ni Lian ay hindi ito palalampasin ng Bloodhaven's Bladesman. Naiintindihan naman ng prinsipe kung bakit natatakot si Lian. Ang 8 martial masters ng demonic cult ay sadyang maimpluwensya. Ang mga ito ay napakalakas at mayroon din silang mga galamay na kahit ang Heavenly Demon ay hindi isinasawalang bahala at ang Bloodhaven's Bladesman ay isa sa 8 demon masters. Napapaisip naman ang prinsipe na ginawa niyang baldado ang isa sa mga disipulo nito at pinatay din niya ang isa. Wala namang gagawin ang Blood Demon Master sapagkat wala naman siyang makukuha pag siya ay nasangkot sa gulong ito at mahuhusgahan lang ang master na ito sa hindi niya pagtuturo ng maayos sa kanyang mga disipulo. At sinagot naman siya ni Lian na baka masaktan ang pride ng master na ito. Wala naman itong pride, sabi ng prinsipe, at sinubukan naman niya itong pakalmahin. At huwag nang masyadong mag-alala sa prinsipe, at napapatingin na lang si Lian dito. Kabaliktaran pa nga ang mangyayari, may makukuha pa nga ang prinsipe sa pagpatay nito. Tinalo niya si Go Pyung-ho sa isang laban, at pinatay niya ngayon si Yang Po. Ang mga pangyayaring ito ay kukuha ng atensyon sa lahat ng mga tao sa demonic cult. At kung mayroong mga puntos na binibigay sa agawan ng trono, ay siguradong nakakuha na siya ngayon. Nagpasalamat naman agad si Lian sa prinsipe, at ito ay kumampi sa kanya ng walang pag-aalinlangan, kaya't sobrang saya niya ngayon. At masaya na din ang prinsipe na makita niya si Lian na ganito, at sinabi pa niya na huwag niya itong kakalimutan sa buong buhay nito. Napapaisip naman ang prinsipe habang nakikita si Lian na dapat ay palagi lang siyang nakangiti at ito ang layunin ng prinsipe. Kinalaunan, sa labas ng kanyang kwarto ay makikita ang prinsipe na tila ba malalim ang iniisip at nakaupo lang ito sa may bato. Napapaisip siya na kung lumayas siya sa demonic cult ng ito ay binuwag, ay hindi mapapanatag ang kanyang loob. Madidepress lamang siya dito kung wala siyang magiging layunin sa kanyang buhay ngayon. At naisip din niya na kung ano ang mangyayari kung hindi niya nalaman ang patungkol sa regression technique. Bigla naman siyang may naramdamang kakaiba. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang mukha sa napakalaking espada. Ito ay unti-unting lumalapit sa kanyang batok. Sa likuran ng prinsipe, ay mayroong misteryosong tao na nakahawak sa malaking espada na ito, at nagulat naman siya nang makita niya ang mukha nito. Ito pala ang Bloodhaven's Bladesman, at hindi naman inaasahan ng ating bida na makakarating agad ito sa kanyang kinaroroonan. Naisip naman ng prinsipe, kung kaya ba niyang ilagan ang espada nito, at kahit pa napakarami ng kanyang mga natutunan sa kanyang past life, ang inner energy naman niya ay kulang, kaya't hindi niya ito may ilagan. Napansin naman niya na ang espada ay unti-unting bumababa, at ang Bloodhaven's Bladesman ay napaupo sa kanyang tabi, kaya't napatingin na lang ang prinsipe. Nakangisi naman siyang tinignan ng Bloodhaven's Bladesman, at sinabi nito na bakit niya ginawa ang mga iyon. Ginawa lang naman ito ng prinsipe dahil bastos ang kanyang mga disipulo. Tinanong naman niya ang Bloodhaven's Bladesman kung pumunta ba siya dito para makipag-away. Tinakot naman siya nito at sinubukang putulin ang kanyang ulo, at sinabing ibibigay niya ito sa Heavenly Demon at titignan niya kung may pakialam ba ito sa kanya. Sinabi naman ng prinsipe na hinding-hindi niya magagawang putulin ang kanyang ulo, habang maiisip lang niya ang nakakilabot na mga mata ng kanyang ama. Kaya't napatawa na lang ang Bloodhaven's Bladesman, at ibinaba din nito ang kanyang espada. May ginawa naman itong marka sa lupa, at nagtataka ang prinsipe kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pagmamalasakit ng kanyang ama ay kagaya ng kanyang nilagay sa lupa, ang maliit na parte ay para sa prinsipe, at ang malaking parte naman ay para sa Bloodhaven's Bladesman. Medyo hindi naman sang-ayon ang prinsipe sa sinabi nito, at itinuro niya sa lupa ang pagkukumpara ng halaga nilang dalawa. Anak siya ng Heavenly Demon kaya't mas matimbang siya. Sinabi naman ng Bloodhaven's Bladesman na subukan na lang nila at titignan nito kung papatayin ba siya o papakawalan na lang na hawak-hawak ang ulo ng prinsipe. Sinagot naman siya nito na baka minamaliit niya ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak na tinataglay ng Heavenly Demon. Kaya't hinawakan naman uli nito ang kanyang espada, at sinabing susubukan nga nila ito kung totoo nga, kaya't sobrang kaba na lang ang nararamdaman ng prinsipe. Ayaw naman siyang patulan ng prinsipe, at sinabing dalawa ang anak ng Heavenly Demon at nag-isa lang ang Bloodhaven's Bladesman,
habang nanginginig pa din ang kanyang katawan. Napatawa naman ang matanda at nasabing hindi siya kasing tanga ng kanyang disipulo. Kaya't napatayo na lang ang prinsipe, at sinabing kung kapareho lang niya ang kanyang disipulo ay siguradong buhay pa ito ngayon. Biglang naging seryoso naman ang Bloodhaven's Bladesman at sinabi nito sa prinsipe na ang buong buhay niya ay umiikot lang sa kasawian, kaya't huwag na sana silang magkita ng madalas. Tatandaan naman agad ito ng prinsipe at umalis na nga ang matanda. Ngunit bigla namang nasakta ng prinsipe habang tinitignan niya naman ito na papaalis at nang mag-isa na lamang siya, ay hinawakan nito ang parte ng kanyang katawan na biglang sumakit at makikita dito ang dalawang pasa sa kanyang tagiliran. Ito ay dahil sa pagbundol sa kanya gamit ang hawakan ng espada. At habang naiisip niya ang pangyayaring iyon, ay nasabi niya sa kanyang sarili na kahit na makikitang nakangiti ang Bloodhaven's Bladesman, ay kinakalkula nito lahat at pinaplano ng masinsinan ang bawat niyang dalaw. Sa katunayan, 2 beses niyang inulit ang ideya na dadalhin nito ang kanyang ulo sa harap ng Heavenly Demon at siguradong inisip niya ang posibilidad na gagawin niya yon. Personal siyang pinuntahan dito dahil unang-una ay pinatay nito ang kanyang disipulo, pangalawa ay nasabi nito na kakaiba ang kanyang naging kahilingan matapos siyang manalo sa laban na maghunting sila ng kanyang ama. At pangatlo ay siguradong tinitest lang siya nito bilang isang tagapagmana ng Heavenly Demon. Kaya't napapaisip ang prinsipe kung ang Bloodhaven's Bladesman ang una niyang makakalaban sa 8 Demonic Supremes. Habang nagsisirculate ng energy ang ikalawang prinsipe sa loob ng kanilang training ground, unti-unti na naman siyang gumagawa ng linya ng kanyang energy. Bigla naman siyang may kakaibang naramdaman at lalo pang lumalakas habang tumatagal. Kaya't napag-isipan ng prinsipe na tignan ang bubungan nila nang nasa itaas na ito ay dinala naman niya ang kanyang espada. Nagmasid-masid ito sa paligid at dito ay nakita niya nga ang Heavenly Demon na nakatungtong sa taas ng kanilang bubong. Tinawag naman niya ito, ngunit masama ang tingin nito sa kanya. Narinig nito na pinatay ng prinsipe ang disipulo ng Bloodhaven's Bladesman. Hindi naman nagulat ang prinsipe na malalaman ito ng kanyang ama at sinabi pa niya na nararapat na mamatay ang kanyang disipulo. Kahit naman nararapat mamatay ang disipulo na yun ay hindi ito mahalaga dahil pinuntahan siya ng Bloodhaven's Bladesman patungkol lamang sa pangyayaring ito, kaya't napatanong ang prinsipe kung totoo nga ito. Gusto naman ng master na ito na mabigyan siya ng kaukulang parusa sa kanyang ginawa, kaya't nagulat ang prinsipe. Hindi naman din makapaniwala ang Heavenly Demon dahil ginawa ito ng Bloodhaven Bladesman dahil siya ang taong hindi mahilig gumawa ng request dahil lang sa isang disipulo niyang namatay. Napaisip naman agad ang prinsipe na tinitest sila ng matandang master na iyon kung ano ba talaga ang gagawin ng kanyang ama dito at kung ano ang ibibigay na kaukulang parusa nito sa kanya. At dahil dito ay masasaksihan niya kung ikinokonsidera ng Heavenly Demon na tagapagmana ang ikalawang prinsipe. Napagdesisyonan naman ng kanyang ama na parusahan ang prinsipe, kaya't nabigla siya dito. Wala namang katwiran ang pagpaparusa nito sa kanya, ngunit sinabi ng kanyang ama na magagawa na lang ito. Kaya't hindi na lang makapaniwala ang ikalawang prinsipe. Sinabi pa nito na natanong niya kung sino talaga sa 8 Demon Masters ang kanyang pinagkakatiwalaan ng higit. At gusto naman niya itong malaman. Maaalalang natanong ito ng prinsipe habang sila ay nag-inuman sa kabubatan. At hindi naman siya nito binigyan ng sagot kundi siya ay tumahimik lang. Kaya't inaasahan ng prinsipe na ang isasagot niya ngayon ay ang Bloodhaven's Bladesman. Ngunit nabigla siya nang naisagot ng kanyang ama na wala itong pinagkakatiwalaan kahit na isa sa 8 Demon Supremes. Naalala pa ng kanyang ama na sinabi ng prinsipe na dapat ay ang hierarkiya at disiplina ay maipapatupad sa loob ng kultong ito. At gusto nitong mapakinggan kung ano ang magiging suhestyon niya. Nararamdaman naman ng ikalawang prinsipe na para bang nawawala na sila sa daan patungo sa landas ng demon. Napatanong naman agad ang kanyang ama kung bakit niya naisip ito. Ano ba ang ibig sabihin sa kanya ng landas ng mga demon? Sinagot naman siya nito na dapat ang landas ng mga demon ay nagbibigay sa kanila ng karapatan na supilin ang ganap na kasamaan sa mundo. Naguguluhan naman ang kanyang ama kung ano ang ibig sabihin niya na supilin ang ganap na kasamaan. Naiisip naman ng prinsipe na hindi ito ang mga orthodox faction,
dahil sila ang kasalungat ng kanilang kulto, kaya't napatanong ang kanyang ama na kung hindi ang Orthodox faction ay sino. Isa lang naman ang sagot ng prinsipe, at ito ay ang ganap na kasamaan na namamalagi sa mundo. Ang kanyang ibig sabihin sa ganap na kasamaan, na kahit na sino mang tao sa buong mundo ay hindi kayang tiisin. At kahit na ang mga demons ay kamumuhian at tatalikuran nito. Ang katarungan at kabayanihan naman na pinapakita ng mga Orthodox faction ay maaaring sumupil ng kaunti, ngunit hindi nila kaya ang ganap na kasamaan sa mundo. Kung tutuusin, ang mga Orthodox faction sa simula pa lang ay mapag-aalamang mapagpatawad. Hanggat sa pinapahalagahan ng mga ito ang mga tao, ay hindi nila mapapantayan ang kasamaan na itinakwil ang kanilang pagiging tao at ngayon ay naghahasik ng lagim. Ang demon cult lang ang natatanging faction sa mundo ng martial arts na makakapatay sa mga ito sa pamamagitan ng pagiging malupit at masama pa sa mga masasama. Na kahit na ang dakilang kasamaan na hindi kayang mahawakan ng Orthodox faction ay luluhod sa kanila. Kaya't napapaisip ang prinsipe na makakamit lang nila ang landas ng mga demon kung maipapatupad nila ito. At napapatungangan na lang ang kanyang ama sa lahat ng mga sinasabi ng prinsipe. Dagdag pa nito na kung hindi nila ito maipatupad, ay dapat lang na lahat sila ay maparusahan para silang lahat ay makaligtas. Tinignan naman niya ang kanyang ama at napasabi sa kanyang sarili na hindi nito alam kung narinig na niya ba ang dakilang kasamaan. Dahil siya mismo sa kanyang past life, ay hindi ito napagtanto at ito ang kanyang nararamdaman sa kanyang paglalakbay sa Central Plains sa buong buhay nito. Nagsalita naman ng kanyang ama kung meron pa siyang idadagdag at wala naman nang sinabi pa ang prinsipe. Ngayon ay parang napagtanto na ng kanyang ama na para bang may nakita ang Bloodhaven's Bladesman sa prinsipe at gusto nitong gamitin siya para subukin ito. Napasabi naman ang prinsipe na baka nakita niyang posible siyang maging tagapagmana o baka ang sisira sa kanilang kulto sagot ng kanyang ama. Kahit ano pa ito ay hindi maipagkakaila na may mata ang matandang iyon sa mga kakaibang talento. Bigla naman siyang pinasunod ng kanyang ama at sinabi niyang saan pa sila pupunta at oras na ng gabi. Sa Minor Heaven Cave, nakatayo na nga ang dalawa sa napakalaking pintuan dito. Ang Minor Heaven Cave ay ang lugar kung saan sinusubukan ang mga posibleng maging tagapagmana ng Heavenly Demon. Ang pagpasok dito ay napakadali lang, ngunit ang paglabas sa pamamagitan ng pagtapos sa mga trials dito ay napakahirap. At kung hindi nila ito malalagpasan ay ma-stuck sila dito habang buhay, at ang success rate naman dito ay 50-50 lamang. Ang lugar na ito ay napakadelikado na kahit ang kanyang ambisyosong kapatid, ay hindi nito binabanggit na siya ay susubok dito. Pero ito ang isang lugar na dapat niyang pasukin, kahit na isang beses lang kung gusto niyang maging Heavenly Demon. Napatanong ang prinsipe sa kanyang ama kung gusto nito na pumasok siya, at sinagot naman siya nito na sinubok ito ng kanyang ama kapareho ng edad niya ngayon. Tinanong niya ito kung gaano siya katagal doon at ang sagot nito ay 2 buwan. Nagulat naman ang ating bida dahil ang kanyang ama ang naturingang pinakamalakas sa martial arts sa lahat ng mga heavenly demons, ngunit inabot pa rin siya ng 2 buwan. Nasagot naman siya ng kanyang ama na siya lang ang natatanging nakalabas ng 2 buwan lang, at ang ibang mga heavenly demon ay umabot ng 3 taon. Nangangamba naman ang prinsipe, at bakit siya nito papapasukin ng walang paghahanda, at sinagot naman siya ng kanyang ama na isa ito sa kanyang mga parusa. Kaya't napaisip na lang siya habang tinitignan ng kanyang ama. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na kung bakit siya susubukin ng kanyang ama, at dahil ba ito sa sinabi ng Bloodhaven's Bladesman, o baka gusto lang niya itong makitang lumakas sa paglabas niya sa kuwebang ito. At sinagot naman niya ang kanyang ama na wala na siyang magagawa at susubukan na lang niyang makalabas ng mas maaga pa kaysa sa ginawa nito. At napabilib naman dito ang kanyang ama at may pahabol pang sinabi na subukan niya lang na huwag mamatay.